So mga sangkay, marami na nga po ang nagsasalita ngayon tungkol po dito sa Israel dahil nga po sa kanilang gagawin na pag-aproba ng kanila mismong gobyerno na magkaroon po ng selebrasyon itong LGBTQ+. O kung ano pa man yan mga sangkay, na alam naman po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Ang tanong, bakit ginagawa ito ng Israel? Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangke Revelation, kung saan pinag-uusapan po natin yung mga mahalagang bagay tungkol po sa salita ng Diyos, mga current events na tumutukoy po sa end time events na nakasulat po sa Bible. And today, mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong gagawin ng Israel na selebrasyon tungkol po dito sa uh, pride, something like mga sangkay na celebration about po sa LGBT. At alam po natin mga sangkay na pag sinabi pong LGBT, alam nyo na kung ano po ang kanilang estado ng buhay, ano po ang kanilang pinaglalaban mga sangkay, and we don't judge them, okay? Hindi po natin sila hinuhusgahan. Sa totoo lang mga sangkay, mahal po natin ang mga taong ito at kasama sa pagmamahal natin sa kanila, dapat marinig po nila ang katotohanan mula sa Biblia dahil ito po ang makapagliligtas sa tao. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ngayon nga po mga sangkay, eto po. Ito ang ganap ngayon. Marami na po ang nagko-komento tungkol po dito. Grabe, malala to. Tingnan po ninyo. Israel is gay. Israel is scheduled to celebrate a 4-day festival called Pride Land, where they exalt perversion in the area generally associated with Sodom and Gomorrah. Now, this should come as no surprise. Israel has always promoted that which is abominable and perverse, even in the Old Testament when they were God's chosen people. Okay. So even sa Old Testament, kung babasahin po natin ang Biblia, mula po sa Old Testament, nung sila po ay, isipin nyo imagine niyo, nandyan po sila mismo sa mga milagrosong bagay na pinapakita sa kanila ng Diyos. Ang mga ito nung panahon ng old times. In the Old Testament, nakita nila, na witness nila mga sangkay, yung mga bagay na kamanghamanghang gawa ng ating Panginoong Diyos. Yet, nagko-commit pa rin sila ng abomination. Pinipilit pa rin nilang sumamba sa pagan. At ito po ay mga sangkay, parang normal na nangyayari sa Israel. Ang matindi nito mga sangkay, nung panahon na yun, punong-puno po ng propeta ang Israel, Mayroon pong mga nagtuturo patungkol sa katotohanan. May propeta, Alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila na may tunay na Diyos. Alam nila na ang Diyos na yan galit sa mga bagay na itinuturo sa Biblia na huwag gagawin. Pero ginagawa pa rin po nila mga sangkay. Paulit-ulit ng paulit-ulit. Up to now mga sangkay, ginagawa pa rin nila. Though, sa panahon po natin ngayon mga sangkay, ang Israel pansamantala kasi binulag talaga sila ng ating Panginoong Diyos. Hindi nila makita ang katotohanan, hindi rin po nila sila po ay mangmang sa kung ano pa ang katotohanan. They don't believe Jesus as a Messiah. Hindi po sila hindi po nila nakita si Jesus bilang isang Messiah. Dahil ang kanilang paniniwala, isisilang o lalabas, i-reveal ang isang Messiah mula po sa isang pambihirang lahi, mayamang pamilya. Si Jesus, anak po ng karpentero, diba? Kaya hindi po nila pinaniwalaan yon. So ngayon, balik tayo sa topic. Ang Israel ay nagpo-promote ng mga bagay na mali sa harapan ng Diyos at alam nila yon. Bakit kaya nila ito ginagawa? Deuteronomy chapter 32, when talking about apostate Israel, says in verse 32, "For their vine is the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah, and their grapes are the grapes of gall, and their clusters are bitter." The question is, how long are pastors and Christians going to continue to justify their support
for a Christ-rejecting nation that exalts sodomy. Jeremiah 23 verse 14 says, I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing. They commit adultery and walk in lies. They strengthen also the hands of evildoers. Grabe, no? Kita nyo sa Old Testament yan, mga sangkay. At that time palang ginagawa na po ng Israel. Kumbaga sinasabi po dito ng, I don't know who is this person, mga sangkay. But what he is saying na itong Israel, hindi dapat, kumbaga, hindi dapat bine-baby. Dapat sila din ay tinutuwid. Pero mga sangkay, ang hirap din kasing ituwid yan sa panahon natin ngayon kasi nga bulag ang Israel. Marami sa kanila ay bulag maliban na lamang po sa mga Jewish or mga Israelites na lumalapit kay Jesus. Kasi may mga tao na rin po ngayon na mga Israelita na naglilingkod sa ating Panginoon. That none doth return from his wickedness. There are all of them unto me as Sodom, Grabe, no? and the inhabitants thereof as Gomorrah. Now, Grabe. the only difference between Sodom and Gomorrah in Israel is the severity of punishment. Lamentations chapter 4 verse number 6 says, For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown in a moment, and no hands stayed on her. Sounds like Israel's gonna get it worse. So lumalala po ang Israel, no? Bagamat masasabi po natin na sila po ang pinili na bayan ng Diyos nung unang panahon. Actually ngayon, mga sangkay, bulag po talaga sila. Hindi po natin kayang i-invade yung kanilang paniniwala. Kaya nga lang mga sangkay, eto na. Iyang ganyang klaseng gawain ay ginagawa po nila sa Old Testament. No? Maging sa Old Testament, ginagawa po nila yan, yung pagsuway. Imagine niyo galing po sila sa Egypt. Nung galing sila sa Egypt, nakita nila kung papaano ang Diyos gumawa ng mga milagro. Pero dumating pa rin sa punto na gumawa sila, mga sangkay, ng isang rebulto. At sinamba nila. Ganun pong klase yung Israel noong unang panahon. At nung katagalan ng mga sangkay, pinakitaan din sila ng Diyos yung umuulan po ng pagkain galing sa langit, may mana po, ang tawag doon mana. Ngayon, yun yung supply ng pagkain sa kanila. Pero nagawa pa rin po nilang magreklamo sa Diyos. Kita nyo, ganun po ang mga Israelita hanggang sumabot sa punto na sumasamba na po sila sa mga pagan worship, mga idols, mga sangkay. Even King Solomon na involved sa idolatry, mga sangkay, sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng kanyang mga nagiging asawa. Kaya mga sangkay, nung unang panahon, nagkasakop-sakop ang Israel. Imagine niyo si King Solomon, yung pinakahuling hari na kilala sa Israel bago po sila magkasakop-sakop. Nasakop sila ng nasakop. Grabe, Persia, Babylonian, di ba? Tapos Persia, at marami pa pong iba, Roman Empire. At ganyan po kalala, mga sangkay, iba't ibang imperyo ang sumakop sa Israel, napalaya sila sa kanilang lupain. Ano pa ang nangyari? Muntik silang ubusin ni Hitler. You see, mga sangkay, kung paano po sila pinaparusahan ng Diyos. And up to now, bulag po sila. Mangyayari lamang, mga sangkay, na magigising sila sa katotohanan sa araw po na babalik si Jesus galing sa langit. Makikita po nila yung marka ng kanyang kamay kung paano po sa pinako sa krus. Sa araw po yan ng Battle of Armageddon. You see? So ito po ngayon ay viral, mga sangkay, itong gay event or LGBTQ event doon po sa Israel. Nakakapangilabot kasi itong lugar na to, bayan to ng Diyos eh. Pero bakit sila ganyan ngayon? Alright, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.